Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon. Alas 12 ng tanghali. Napunta tayo dito sa aking mini greenhouse. Kasi gusto ko talagang i-check to sa kalagitnaan ng tanghaling tapat. Para makita natin kung gaano kainit dito sa loob. Ayan, binaha nga pala to guys. O, tingnan niyo. Yung napakalakas ang ulan, binaha ang aking mini greenhouse. So, okay naman sila kahit binaha sila. So, tingnan natin kung gaano kainit ngayon. Nasa 38 degrees. Tapos, ang humidity is nasa 75. So, talagang medyo mainit-init. Kasi mataas yung humidity. And, tingnan natin. Ayan dito sa gilid basang-basa pa Nagkaroon na siya ng mga itim-itim sa dahon dahil napasobra na sa tubig. Ayan yung mangyayari sa kanya. Nagkaroon siya ng mga itim-itim. At tingnan ninyo, basa pa yung lupa kasi hindi ko na isara itong sa gilid. Ayan, nakabukas lang siya. So sa hapon kasi bigla-bigla na lang umuulan. Kaya ayan, laging basa dito sa gilid. Tapos yung ating Fred Ives din, nagkaroon na din siya ng mga dot-dot sa dahon. Ayan, lapitan natin. Ayan Ayan, kapag napasobra sa tubig, lalo na sa summer, kapag mainit yung panahon and then mataas ang humidity, ayan, nagkakaroon ng mga itim-itim sa dahon. Tapos ito rin, tingnan nyo ang aking clavata. Ayan. Nakalbo na sa baba. Yan nag-dry na. Mayroon nang nagkaroon ng stem rot. Ayan. Stem rot. Tapos nung nakaraan, mayroon ako diyang tinanggal. Mga pink frill. Yung ganito. Yung iba. Tinanggal ko dyan. Yan. Mayroon na siyang bakante. Tapos ayan. Ang ating mga babies, medyo malaki na sila konti. Yung mga niripat ko nung springtime. Ayan. So far, okay naman sila. Ayan yung hitsura. Wala pa namang nagmashi. Maliban lang dito, ayan nagkaroon siya ng mga mushy leaves. Kaya lang yung gitnang dahon, tingnan ninyo. Okay pa naman siya. Hindi siya nagkaroon ng stem rot. Yung dahon lang talaga ay nagmamashi. So bumabalik naman siya sa dati. Tapos ito, sunburn. Ayan, kung nakita ninyo. Sunburn siya. Ayan Ayan. Pero yung gitnang dahon, okay naman siya. So, hayaan lang natin siya at magpapalit din yan ng bagong dahon. Lapitan natin yung aking mga agavoides dito. Ayan. Okay naman. Malaki na yung baby niya. Ayan sa ilalim. Yung aking Red King Ebony. Ayan, si Red King Ebony. Malaki yung baby. Tapos, ang ating lipstick. Ayan. Lipstick natin ay maganda pa rin yung kulay niya. Mayroon pa rin siyang pagka-orange yung kulay niya. Tapos, ito ang ating ice green. Ayan. Si ice green natin nagkaroon na ng sunburn. Tingnan niyo yung dahon sa gilid. Mayroong mga sunburn sa sobrang init. Ito rin katabi niya. Yan, nagka-sunburn na. Grabe. Tapos, itong ating mga, ano pangalan nito? Nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Sa ano ba? May pangalan to So, halo-halo to siya dito. Mayroon ditong ito, party dress, tapos meron ding Takasago no Uki na. So inaantay ko lang siyang lumaki ng konti kasi alam ko yung hitsura ng dahon ni Takasago no Uki na at saka si party dress. Ito pinagtabi ko. Ayan, ito si party dress. Tapos ito si Takasago no Uki na. So napansin niyo kung ano yung kaibahan ng dahon niya. Ito, tingnan niyo, parang mayroong line. Tapos ito siya ay wala. Ayan. So, yung original na party dress ko ay namatay na siya. So, ito ay leaf propagation lang to. 1 taon na siya sobra sa akin.
Ayan, meron din ako doon. Ayan din sa dulo. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko sila. Ay, meron akong napansin. Tingnan ninyo guys. Ayan, meron na mga itim-itim sa dahon. Kasi napakainit at napakataas ng humidity kasi. Yan yung mga kadalasan na cause na nagkaroon sila ng mga itim-itim. Lalo na siguro kapag basa din yung lupa nila. So, kailangan panatilihin nating dry yung lupa nila para hindi sila magkaroon ng mga dot-dot. Kasi, lalo na ngayon, katulad dito sa amin, mainit and then mataas yung humidity. Tapos walang kahangin-hangin. Katulad ngayon, di ba, walang kahangin-hangin. So, grabe, mainit. So, itong ating going strong pa rin ang ating si Crispy Beauty. Ayan, palaki na siya ng palaki at meron siyang baby sa ilalim. Hindi ko alam kung malaki na yung baby niya. So, hindi na natin siya galawin. Hayaan na lang natin siya dyan. Pero malaki na yung baby niya dyan. Nandun niya sa kabila. Yan, kasi nandito yung rosette niya paharap sa akin. So, parang patagilid siya papunta sa akin. So, nandun sa kabila. Nandito banda yung baby niya. Ito yung nagkasakit na ebony ko last year. So, ngayong taon parang ganun pa rin siya. Pero hinayaan ko na siya. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta niya. Tingnan niyo yung dahon. Oh, parang naninilaw. Pero, okay lang naman siya. Hindi naman mushy yung dahon. Parang papunta na siyang mag-dry yung kanyang dahon. Tumatagilid oh. Tingnan niyo yung rosette. Patagilid, di ba? Ayan oh, patagilid yung rosette niya. Hindi balance. Kasi dito, sunod-sunod na yung nag-dry dito. Kinuha ko na yung nag-dry dito. Tapos dito hindi pa, kaya patagilid siya. Tapos yung niya oh, parang nanilaw siya. Diba? Ito naman healthy yung ebony natin na to. Ayan. So far yung mga ebony ko ay okay naman. Ito lang talaga ang medyo hindi maganda, hindi okay. Ito pa naman yung pinakamalaki kong ebony. Pero ayan yung sumunod. Ito, malaki na rin siya. Tapos ito si Princess Pearl. Ayan, si Princess Pearl. Yan, okay naman siya. Maganda pa rin. At malaki na yung baby niya guys. Oh. Malaki na yung babies. Tapos yung ating madiba. Ayan yung ating madiba. Hindi na siya masyadong pink-pink. Ayan, yung iba dyan. Tapos yung mga babies natin dito na nakatanim sa dilaw na pot ay okay rin. Ayan. Tapos yung aking tinransfer ko sila dito. Ito yung mga naipropagate kong Crispy Beauty. Tinransfer ko sila dito sa pot na to. Medyo malaki na sila ngayon kaysa nung bagong tanim ko siya dyan. Medyo malaki na siya ng konti. Ayan. Ito naman ang ating Frank Reynolds. Ayan. Mapula pa rin siya. Ayan. So, apat sila. Yung isa nandun, oh. Kasi medyo, ayan, oh, ayan, oh. Medyo nanilaw kasi siya. So, nilagay ko siya sa medyo lilim na lugar para hindi siya ma-direct sa sunlight. Para hindi siya matuluyang manilaw. So, kapag mayroon kayong napansin na succulents ninyo, guys, na parang naninilaw na siya, ilagay ninyo sa lilim na lugar. Huwag ninyong ilagay doon sa direct sunlight na katulad nito. Hindi siya naka-direct sunlight kasi meron siyang UV cut, ayan, pero mainit pa rin kahit meron siyang UV cut. Ilagay nyo na lang talaga sa shaded area katulad niyan. Ilagay ko siya sa shaded area para hindi talaga siya tutok na tutok sa init. Ayan. 'Di ba? Nanilaw siya pero yung gitnang rosette niya ay nagiging green na. So, hayaan lang natin siya dyan. Kasi kapag ito, nilagay ko to doon sa mga kasama niya. Yung kasama niya, di ba, mapula-pula. Tapos ito, naninilaw. Matuluyan siya. Magkaroon siya ng mga sunburn. Itong aking Frank Reynolds. Ayan. Kaya nandito siya sa ilalim. Pati yung aking
mibina na variegated. Dito ko siya nilagay sa ilalim para hindi siya magkaroon ng sunburn kasi yung dahon niya sa gilid ay puti. So yan yung madalas nagkakaroon ng sunburn, yung mga puti na dahon kaysa yung sa green. Tapos ito tingnan niyo, ayan. Buti na lang ay yung bagong labas sa dahon ay green na siya. So ito nga pala si Peach Pride. Ayan. Buti na lang at bumalik na siya sa dati. Itong mga dilaw na to ay nung December pa. Kasi nilagay ko siya sa gilid ng bintana. So nakaka-receive siya ng direct sunlight. Ayan. Nagkaroon siya ng mga dilaw-dilaw na ganito sa dahon. So ayan, bumabalik na siya unti-unti sa dati. Ayan, malapit nang mawala yung mga dilaw. Itong dilaw na dahon na yan ay hindi na yan bumabalik sa dati. Ganyan na lang siya hanggang matuyo. So antayin mo na lang siyang matuyo. Tapos itong bagong dahon, ayan. Ito yung healthy na dahon, yung talagang green siya. So kumukulay siya during winter time, kumukulay to. Ayan. Tapos nandito yung aking ionium na mga babies. Yung iba nandito, yung iba nasa bahay. Tapos ito yung ating tomb na crassula. Healthy siya ngayon, guys. Ayan. Pinapadami ko kasi to kasi nakukutan ako sa kanya. Ang cute kasi niya. Meron din tayo dito. Ayan, So gusto ko siyang padamihin kasi cute siya. Itong aking crassula na to. Tapos ito yung iba. Ito si colorata. Tingnan natin yung pangalan niya. Ito yung pangalan niya. Brand DI. Ayan. Nandito. Tatlo to sila. Ito, at saka ito. Yan. Tapos meron tayo ditong isang mibina na propagation ko para hindi ako mawala ng mibina. Baka mamatay yung mother plant na nasa baba. So, naglagay ako ng isa dito na baby. So, ayan yung iba maliit pa. Tapos ito yung olivia ko, nilagay ko dito. Kasi sa bahay parang hindi niya gusto dun sa bahay. Nagkakaroon siya ng mga itim-itim sa dahon. So dinala ko siya dito sa bukid. Baka sakaling gumanda yung dahon niya. So okay naman siya ngayon. Yung mga ganito na may itim-itim, bumabalik na sa dati. Unti-unti nang nawala yung mga dot-dot na itim na katulad niyan. Ayan yung bago niyang dahon. Wala nang itim-itim. Ayan. Tapos meron tayo ditong ionium na kiwi. Tingnan ninyo, ang ganda ng kulay. Nagpipink yung gilid ng kanyang dahon. Ionium kiwi natin. Tapos ito nga pala yung mga kinatings natin. Ayan, nandito siya nakalagay. So kung nakikita nyo, healthy siya dito. Ayan meron na talaga siyang ugat kasi napakatigas ng kanyang dahon. Dinidiligan ko rin to paminsan-minsan kapag napunta ako dito. Kapag nanguha ako ng gulay, kasi nandyan lang yung gulay ko. Ayan, yung mga talong ko, mais, nandyan sa likod, okra, ano pa ba? Ano ba tawag nito? Yung malaking sili. Atchal. Ayan, atchal. Mayroon ako dyan, atchal. So, nandito naka-line up yung mga iba kong gulay. Tapos, yun ay, ano ba to? Ayan gumagapang na sa ibabaw yung ko. Ayan, gumagapang na sa ibabaw yung watermelon ko. So, mga watermelon yan. Tapos, marami-rami pa. Nandun sa dulo yung iba. Ayan. So, hindi na natin tingnan yun kasi napakainit. Ay, may nagmashi. Ayan, nagmashi Nangitim din yung dahon. Tingnan natin. Baka okay naman siya. Hindi naman siya nagkaroon ng Hindi naman nangitim yung niya sa gitna. Stem niya sa gitna. Yan. Okay naman siya. Matigas naman yung dahon. So, ayan. Ito si Opalina. Ayan. Opalina ko. Mayroon din ako doon na isa pang Opalina na mas malaki. Lapitan nga natin yung mas malaki kong Opalina. Ayan. Yan yung mas malaki ko pang Opalina. Kasing laki siya ng eto. Ayan, yung aking Monroe na malaki. So kasing laki ng aking kamay. Yan. Nandito yung mga malaking variety ko na succulents.
Nandito sila nakalagay yung mga malaki. Tingnan nyo naman yung mga pots. Talagang malaki yung mga pots kasi malaki na rin sila. Tapos yung mga medium size, ayan, nandito. So, sobrang init talaga. Tumutulo na naman yung ano ko. At walang kahangin-hangin, grabe. Maganda sana kung mainit tapos mahangin tapos mababa yung humidity. Kaya lang, hindi na mahangin, mainit pa, tapos napakataas pa ng humidity. So, meron din ako ditong nilagay. Ito si Romeo to. Ayan, ang aking Romeo. Malaki na talaga siya. Ayan o, yung pangalan. Malaki na siya guys. Tapos namumula pa rin yung gilid ng kanyang dahon, si Romeo. Tapos ito si Pink Champagne. Ayan, ang aking Pink Champagne. Medyo manipis na yung dahon niya. Ayan. Tapos ito naman si Charlotte. Tingnan niyo yung kaibahan nila. Parang walang pinagkaiba, 'di ba? Maliban na lang siguro sa kulay, mas pinky-pinky tong si Charlotte. Yan, mas pinky-pinky. Nanilaw na rin yung dahon niya sa gilid dahil nga sa sobrang init. Tapos ito si Colorata Cross Ebony. Ayan, ang aking Colorata Cross Ebony. Nandito sila. Kasi hindi na sila magkasya dyan. Nagsagian na sila. Kaya tinanggal ko. Dyan banda. Tinanggal ko siya. At nilagay ko dito yung 4. Ayan. So, yun lang guys. Nag-check lang ako kung gaano kainit ngayon sa aking mini greenhouse. So, napakataas ng humidity. Kapag mataas yung humidity, dagdag din sa init yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!